Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Naka-live na po tayo. Okay. So, namomonitor ko na rin ang Facebook ngayon at salamat sa Panginoon dahil pang-anim na session na po natin ito ngayong gabi sa ating pag-aaral sa Bibliology. And pagbati po sa bawat mag-aaral dito sa Zoom at bawat nanonood ngayon sa Facebook at sana po ay makahabol po ang bawat isa. Medyo na busy po tayo this week kaya hindi po tayo nakapagbigay ng mga reading assignments ninyo. But anyway, we are doing our best na hindi masyadong ma-pressure din ang ating mga estudyante, but at the same time ay masupplement ang ating pag-aaral, ang ating knowledge bukod pa sa ating lessons dito sa Columna Veritatis. Good evening, Sister Joanne. She is watching right now together with her sister. At sana po ay humabol pa ang isa. Magandang gabi po mga kapatid dito sa Zoom. Okay, good evening, Maor Nakom. He's watching right now. Okay, tayo po ay mag-start na at umpisahan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi sa pananalangin. Pwede po ba dating ma-request si Brother Pablo to give us the opening prayer? Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon na banal, purihin ka sa aming mga buhay. At muli kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay muling tinipon niyo po dito sa theological class. Naway aming Panginoon, ikaw po ang aming makita dito. Umantong ito sa mas malalim po namin na pagkakakilala sa inyo at pagpupuri sa inyong kadakilaan. At gabayan niyo po kami, aming Diyos, tulungan niyo kami na maintindihan ang inyong salita at ito po ay aming isabuhay. At gabayan niyo rin po ang inyong lingkod na magtuturo po sa amin sa gabing ito. Salamat po aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi kay Ricky Lindoyom from Mindoro. And for 6 sessions now sa ating demographics, ang Mindoro po ang marami po talaga tayong followers dito sa Columna Veritatis and Iloilo also. Marami ding nagfa-follow. Sige po, tayo po ay mag-start na at pag-aralan po natin ngayong gabi ang original languages of the scriptures. I-send ko lang po ang aking presentation at nawa po ay malinaw na po sa end po ninyo. So we will be studying tonight on the original languages and preservation and translations of the scriptures. At kung ano ang implication nito para sa iglesia sa ating kapanahunan ngayon at saka sa lahat ng salin lahi. Pero bago pa po tayo magpapatuloy patungkol sa ating pag-aaral on the original languages of the scriptures and divine preservation and subsequent translations, mag-review lang po tayo saglit sa ating napag-aralan last time. If you remember, ang ating lesson po is about the perspicuity or clarity of the scriptures. So I hope na naging sariwa po sa ating isipan po ngayon. The perspicuity or clarity of the scriptures, nang ibig pong sabihin, the core is clear. Samantalang totoo naman na hindi po lahat ng passage sa Biblia ay equally easy to understand, katulad ng mga prophecy sa Book of Daniel or ang mga complex logic ni Apostle Paul. Pero nakatitiyak po tayo na ang mga essential truths na kinakailangan po natin para sa kaligtasan at para sa pamumuhay Kristiyano ay napakasimple, understandable to the point na kahit yung walang pinag-aralan, hindi scholar, hindi college level, kahit yung mga ordinary people, kung sila ay magbabasa at magbubulay-bulay at mananalangin, ay maunawaan po nila ang banal na kasulatan. Iyon po ang ibig sabihin ng perspicuity or clarity of the scriptures. And then napag-aralan din po natin last Friday, ang objective versus subjective. Ano bang ibig sabihin nito? Ang Biblia ay objectively clear. The light is shining, malinaw po.
Pero kailangan po natin ang subjective illumination of the Holy Spirit upang buksan po niya ang ating mga bulag na mga mata upang makita natin ang katotohanan. So yun po ang objective versus subjective. And then last time ay talagang binuksan natin ang Biblia and we saw clearly that the scriptures is able, it is sufficient, it is able to make us wise unto salvation. Nung kinausap po ni Apostle Paul ang mga elders sa iglesia doon sa Ephesus, ang sabi po ni Apostle Paul, the word of his grace is able, it is sufficient na patibayin, palakasin ang mga believers, i-secure ang kanilang inheritance nang hindi na po nangangailangan ng infallible human intermediaries katulad ng claim ng Roman Catholic institution na hindi daw natin maunawaan ang Bible kung walang pari or walang magisterium or walang santo papa na magpapaliwanag sa atin. If that is true, bakit hindi sila nakapag-produce ng commentary of the entire Bible? I mean, that is just a claim. Good evening, Valdez, Ricky Bibila, and Tikling Alvin from Negros Occidental and Oriental Mindoro. Nakita din po natin, ang ibig sabihin ng clarity, hindi po ibig sabihin na magtamad na po tayo. No, kailangan pa rin nating gamitin yung ordinary means. Ano-ano yung ordinary means? Yung diligent study of the scriptures. Kailangan talaga nating mag-aral sa banal na kasulatan. So gamitin natin yung ordinary means, diligent study of the scriptures, faithful preaching. Kailangan natin ang mga mangangaral ng salita ng Diyos and fellowship of the church upang hukayin natin ng mas malalim ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ang Biblia po mga kapatid ay talagang napaka malinaw, bakit kailangan pa nating pag-aralan ang original Hebrew and original Greek? So yun po ang ating sasagutin po ngayong gabi. Makikita po natin na ang original languages, hindi po ito nagpapabago sa mensahe. Ang original languages ang nagpo-protect, nag-iingat sa Biblia mula sa mga kamalian. At ang original languages ang tumutulong po sa atin upang mas lalo nating makita ang kagandahan ng banal na kasulatan para sa lahat ng generation. So, ito po ang ating lesson objective po ngayong gabi. Pagkatapos po ng leksyon na ito ngayong gabi, we will be able to articulate the doctrine of providential preservation. Ang Hebrew original sa Old Testament at saka ang Greek ang Hebrew language sa Old Testament at saka ang Greek ay talagang preserve ito ng Panginoon para sa lahat ng salinlahi. Salamat dahil na-preserve ang mga earliest manuscripts and they are available for all scholars to see. Makikita po natin kung anong ibig sabihin ng inspiration and preservation. And pangalawang objective po sa ating pag-aaral ngayong gabi is we will be able to defend textual integrity of the Bible. Lalong-lalo na pag-aralan po natin kung ano ba talaga ang Dead Sea Scrolls at saka ang Masoretic text. Yung nakikita po ninyo sa harapan ninyo ngayon, Masoretic text po yan ng Old Testament. Aralin po natin yan mamaya. Makikita din po natin ang New Testament manuscripts, ano ang pagkakaiba ng autographa and apocrypha. Pangatlong objective ng ating pag-aaral ngayong gabi is may papaliwanag po ang necessity of the original languages. Bakit kailangan talaga para sa mga preachers na mag-aral ng original Hebrew and original Greek, which is inaalok din po natin dito sa Columna Veritatis, Reformed Theological Studies. So, makikita natin na final court of appeal, kung meron pong dispute sa mga translations, ang original languages po talaga ang Supreme Court. And then, sa pamamagitan ng original languages, makikita, parang sa picture ba, makikita natin high definition ang nangyari talaga sa Old Testament at saka sa New Testament. And finally, ang last objective po natin ngayon is we will connect translation to the priesthood of all believers.
Bakit kailangan po talaga ang Biblia na maisalin sa iba't ibang wika? And bakit natin sinasabi na ang bawat mananampalataya ay meron pong karapatan na ma-expose at magkaroon ng kopya ng salita ng Panginoon sa kaniyang native language. So, makikita po talaga natin itong argument na ito dahil naniniwala po tayo na ang Biblia ay buhay, makapangyarihan na salita ng Diyos at dapat talaga itong isalin sa iba't ibang mga wika. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi patungkol sa original languages, preservation and translations of the scriptures sa pamamagitan ng chapter 1, paragraph 8 ng ating Confession of Faith, the 2026 Summarium Fidei Christianae Filipinas, or the Summary of the Christian Faith Philippines. Ano ang sinabi po dito sa paragraph 8? Medyo mahaba po ang paragraph, mga kapatid. Nandyan po sa harapan ninyo ang text, kaya sundan lang po natin ang pagbasa po nito. Ang sabi po dito, the Old Testament, originally in Hebrew, the native language of God's people in ancient times, and the New Testament, originally in Greek, the most widely understood language among the nations when it was written, were directly inspired by God. Through His unique care and providence, these original texts have been preserved fully throughout all generations, making them authoritative. Consequently, in all religious disputes, the church must ultimately refer to these original scriptures. However, since not all of God's people know these original languages, and yet they have a right to and an interest in the scriptures, and are commanded to read and diligently search them in the fear of God, it is essential that the Bible be translated into the common language of every nation where it arrives. This ensures that God's word can richly dwell within them, enabling them to worship Him acceptably and to find hope through the patience and comfort the scriptures provide. So that's paragraph 8 of chapter 1 of our Confession of Faith. Well, unang-una, pansinin po natin ang divine origin and preservation of the scriptures. Bakit kaya pinili ng Diyos ang Hebrew, no, sa Old Testament? At bakit niya pinili ang Greek sa New Testament? Pwede namang Chinese language ang kanyang pinili. Pwede namang French. Bakit kaya Hebrew? Bakit po kaya Greek? Well, naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang choice ng Panginoon sa original language ay alinsunod sa kaniyang sovereign prerogative. It was His decision. After all, God is the Lord of all. Pwede naman sanang piliin ng Panginoon ang ibang mga language, pero in His sovereignty, pinili po niya ang Hebrew at saka ang Greek. Kung ating pag-aralan ang historical and providential consideration, maunawaan natin kung bakit. Pero ang Diyos, hindi po siya yung tipong whimsical. Providentially, it was His sovereign choice to select Hebrew and Greek to be the language of His revelation to men. Pero siyempre, meron ding papel ang providence, mga kapatid. Bakit napili or bakit Hebrew ang sa Old Testament at bakit Greek ang sa New Testament? Ang Hebrew kasi, ito po yung lingwahe ng mga Israelites. Sila yung mga tao kung saan nakipagtipan ng ating Panginoon sa Old Testament. Ang Hebrew language ay talagang konektado sa covenant history ng bayan ng Israel. It was a language of a specific people na pinili ng Diyos upang maging recipient ng kaniyang initial revelation sa kasaysayan ng pagtubos ng ating Panginoon. In the case naman sa Koine Greek New Testament, maunawaan din natin dahil ang Panginoon, He is the God of wisdom. Maunawaan natin na bakit Greek language ang language na pinili ng banal na Espiritu sa New Testament, sapagkat during the time when the New Testament was written, ang Greek language was the lingua franca of the
Hellenistic world during the time of Christ at saka during the time of the early church. Strategic choice po talaga ito mga kapatid dahil ito yung widely understood na lingwahe at that time. Kaya ang ebanghelyo ay madaling mag-spread rapidly across diverse cultures and nations. Dahil ang language na pinili ng banal na espiritu ay Greek language. And it was an instrument, the Greek language was instrument of God's providence para ma-facilitate ang proclamation ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi po ito whimsical. Purposeful po talaga ito kung bakit pinili ng Diyos ang Hebrew at saka ang Greek. Ayon pa kay Louis Berkhoff, ang sabi po ni Louis Berkhoff, God's providence is His continuous activity whereby He preserves all His creatures. He is active in all their actions and directs all things to their appointed end. Itong salita ni Louis Berkhoff, this perfectly encapsulates how God's choice of languages was not random. Hindi ito basta-basta lang, but it was part of God's overall plan. So, samantalang ang pagpili ng Diyos sa languages ng Biblia ay alinsunod sa kanyang soberanong kalooban, hindi naman po ito desisyon na ginawa ng Diyos in isolation. It's a choice woven into the fabric of redemptive history, revealing His perfect plan to communicate His word effectively para sa kanyang mga chosen people and then para sa buong mundo. Ang sovereignty ng ating Diyos is expressed hindi lang sa mga gawa ng ating Diyos but in how and why He does it. Bakit niya pinili ang Hebrew? Bakit niya pinili ang Greek? At ang kanyang choice, ito ay napaka-purposeful and providential, not merely an exercise of His raw power. Okay. So, naniniwala po tayo na hindi lang pinili ng Diyos ang Hebrew at saka ang Greek, ang Diyos din na nagbigay sa atin ng kanyang salita ay merong kapangyarihang i-preserve ito. Naniniwala po tayo na ang Biblia, despite thousands of generations, hindi po talaga ito na-corrupted, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ito na-corrupt. Preserve po ito ng ating Diyos. And kung ating babasahin ang Biblia, pinapatunayan talaga sa Bible na ang salita ng Diyos is settled in heaven. Psalm chapter 119 verse 89, ibig sabihin, hindi na talaga ito mababago. And then the word of God will abide forever. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. And this means, ang Diyos ay merong kapangyarihan na i-preserve ang kanyang salita. Kung paanong makapangyarihan ang Diyos na naglikha sa lahat ng mga bagay, ang Diyos din ay makapangyarihan in order to preserve His word. Makapangyarihan ng Diyos. The permanence of God's word stands in stark contrast to the fleeting nature of all created things. Kung pakinggan po natin si Martin Lloyd-Jones, sabi po ni Martin Lloyd-Jones, the word of God is eternal and unchangeable. It stands forever not because it is written on paper, but because it is the word of Him who is eternal and unchangeable. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay eternal, hindi po nagbabago. Now, kung titingnan natin ang biblical history, meron talagang dalawang incident sa Bible na nagpapakita sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan na mag-preserve sa kaniyang revelation. Say for example, alam po natin yung kwento, no? Yung unang set of tablets ng Ten Commandments na binigay ng Diyos kay Moses. Anong nangyari sa tablet na yon? Nabasag, pinasag ni Moses dahil nagalit siya na ang mga tao ay sumamba sa gintong guya. So anong nangyari na sa Ten Commandments? Hindi naman yon na-memorize ni Moses, pero hindi po talunan ang Diyos. Pinagawa ng Diyos si Moses ng isa pang tapyas ng bato at pinaakyat siya sa bundok ulit at isinulat ng Panginoon ulit ang 10 utos
sa tablet of stone. So makikita po talaga natin dito mga kapatid na kumitado talaga ang ating Panginoon na natiyakin na ang kaniyang batas at ang kaniyang salita ay mapipreserve para sa kaniyang mga tao sa kabila ng kapalpakan ng kaniyang mga lingkod. Kasi si Moses ay nagpadala siya sa kaniyang emotion, kaya nabasag po yung unang tapyas ng bato. Now, ito, King Jehoiakim was a very wicked king. Wicked king. Nung binasa sa kanya ang propesiya ni Jeremiah na ang Juda ay hahatulan ng Diyos, mawawasak ang Juda, nagalit si King Jehoiakim, hindi pa nga nangalahati, kinuha niya ang scroll ni Jeremiah na naglalaman ng prophecy, tapos sinunog niya sa apoy, kahit pinigilan siya. Pero ano ba ang nangyayari sa salita ng Diyos? Talunan ba ang Diyos? Abay, hindi po. Inutusan ng Panginoon muli si Jeremiah, Jeremiah 36:32, inutusan ng Diyos si Jeremiah na kumuha ng isa pang scroll, isa pang balumbon, at isulat ang lahat ng salita na nandun sa unang scroll na sinunog ng hari at dinagdagan pa ng Diyos. Ibig sabihin po nito, wala po talagang makakapigil sa salita ng Diyos. Kahit ang mga tao ay gusto itong burahin, ang salita ng Diyos ay mapipreserve at mapipreserve po talaga ito. Well, meron pong historical evidence ng providence ng Panginoon sa pag-preserve niya sa kaniyang salita. And I could point you, mga kapatid, sa Masoretic text. I don't know kung narinig na ninyo yung Masoretic text. Kasi ang Old Testament before ay wala pong vowel letter, puro consonant lamang po. So for example, yung dabar na salita, ang ibig sabihin ng dabar is word. Sa Hebrew language, DBR lang yan. It is pronounced as dabar, pero DBR lang ang pag-spell. Ang ginawa po ng mga Masoret scholars, nilagyan po nila ng vowel letters para ma-preserve ang pronunciation. So, itong mga Jewish scribes, ang tawag po sa kanila ay Masoretes, metikuloso po talaga nilang kinopya ang Old Testament mula noong AD 600 hanggang sa AD 1000. Grabe. So, 4 na siglo po ito mga kapatid na ginawa ng mga Masoret scholars. Ginamit sila ng Panginoon. They developed a system of extreme precision, counting every letter and word to ensure no changes were introduced. So ang purpose talaga ng mga Masoret scholars ay upang ma-preserve ang salita ng Diyos sa lumang tipan. Paano natin malalaman na hindi nagkamali ang mga Masoret scholars? Paano natin malaman na ang kanilang output more or less ay pareho sa output noong mga scribes 1,000 years prior? Paano? Noong 1947, nasagot po ang katanungan na yan kasi nga natuklasan ang Dead Sea Scrolls. 1947 po. At napatunayan po nung natuklasan ang Dead Sea Scrolls, nagmatch ang work ng mga Masoret scholars at saka yung salita ng Old Testament na nandun sa Dead Sea Scrolls, nagmatch. Nagmatch talaga po mga kapatid. These scrolls dating from centuries before the Masoretes, ilang libong taon bago pa yung mga Masoretes, were found to be remarkably consistent with the Masoretic text na nagpapatunay na ang Diyos ay matapat talaga na mag-preserve sa kanyang salita kahit ito ay na-transmit na over thousands of years. Ito po yung hitsura ng Qumran Cave. Diyan po natuklasan ang mga Dead Sea Scrolls, yung kuweba na po na yan. Natuklasan noong 1947. Ito yung katotohanan, no? Bago pa mag-1947, ang pinaka-oldest manuscript ng Hebrew language or Hebrew Bible ay yung Leningrad Codex. 1000 AD po yon. Now, ang sinasabi po ng mga kritiko, sa loob ng libu-libong taon, hindi talaga nabago yung teksto. Nabago na yan. So yun ang kanilang paratang. Noong natuklasan po ang Dead Sea Scrolls, na yung mga Dead Sea Scrolls ay 150 BC pa. So that is 1,000 years older than the
Leningrad Codex. Kinumpare na ano yung result. When compared, the book of Isaiah was 95% identical, word for word. At yung remaining 5% ay mga spelling variants. Like, say for example, honor, merong U. So, ganyan lang. But the rest, 95% identical. Wala po talagang single doctrine na nabago. Ganun po ang significance ng Dead Sea Scrolls, mga kapatid, para sa Old Testament. So, nasagot yung kritiko ng mga hindi nananampalataya na yung kanilang paratang na nabago na yan, thousands of years nang dumaan. Pero napatunayan po talaga na match po ang teksto ng mga Masoretes at saka ng Dead Sea Scrolls. Kaya naniniwala po tayo sa katuturan ng kapahayagan ng Biblia that the God who gave us His Word has the power to preserve it kahit maraming gustong wasakin ito. That's our faith in the power of God to preserve His Word. Now, what about the New Testament manuscripts? Hindi po mahirap ang New Testament kasi over 5,800 Greek manuscripts ang na-preserve. Nakaka-attest talaga ito sa preservation ng New Testament. With over 5,800 Greek manuscripts, pwedeng ma-cross-reference ang mga ito para ma-reconstruct ang original text with high confidence. Kasi libu-libong manuscript ang na-preserve sa New Testament. For example, yung pinaka-early papyri fragment, for example, P52, pinilang nila yun papyri 52, na ang petsa niya is within decades of the original writing, natuklasan nila yon. Talagang very close yung gap. Very close yung gap ng early papyri fragments sa original writing of the apostles. Yung time gap between the original writings and the earliest copies of the New Testament is significantly smaller than for other ancient literary works. Mga 25 to 30 years lang pong yung gap. Ipapakita natin yan mamaya. And this wealth of evidence ay nagsisilbing makapangyarihang testamento sa pag-iingat ng Panginoon sa New Testament, na kung papaano ang early church ay preserve talaga nila yung scriptures. Kaya ayon po kay James White, the New Testament is by far the best attested book from the ancient world. No other ancient work comes close in terms of manuscript evidence. Biruin mo, 5,800 Greek manuscripts ang na-preserve. So, tapos ang gap between the apostles and those manuscripts, 25 to 30 years lang. Kaya nakakatiyak po talaga tayo sa authenticity and reliability of those manuscripts. Now, kailangan lang po nating maunawaan yung pagkakaiba ng autographa at saka ng apographa. Ano ba yung autographa? The autographa are the original scrolls na sinulat ng mga apostles sa kanilang sariling kamay. Ang autographa po, mga kapatid, ito talaga yung perfectly inspired. These were written under the inspiration of the Holy Spirit. Ang autographa. Now, ang apographa, ito yung mga copies. Ito yung mga Xerox copy. Wala pa namang Xerox copy at that time. Ito yung copy talaga sulat kamay. Ito yung apographa. Kahit wala na po tayong mga originals na na-preserve ngayon, but through providential preservation, the copies are so accurate that we possess the Word of God in them. Napaka-accurate. So for example, think of a master key. Meron pong master key. Kung ang master key, ito yung autographa, ay ginamit yung master key to make 5,800 copies, yun yung manuscripts. At for example, kung mawala ang master key, alam pa rin natin na kung ano ang hitsura ng master key kasi meron pong duplicate keys na na-preserve. Alam natin yan. May mga kandado tayo sa bahay na nawala yung original key pero na-preserve yung duplicate key, nabubuksan pa rin yung kandado. Ito po yung nangyayari.
Maaring ang autografa ay wala na po, hindi talaga na-retrieve, pero 5,800 duplicate copies. For example, kung merong isa doon na mali, kakaiba, pero ang 5,799 duplicates ay pareho. So alam po natin kung anong manuscript ang may problema. Madali nating i-reject yung isa na may problema. Kaya nga ayon kay Francis Turretin, unless the purity of the sources is maintained, the church will not have an authentic standard to terminate the controversies of faith. But in the New Testament, napaka-overwhelming ng evidence. 5,800 manuscripts. Now, say for example, if si Plato, di ba si Plato, tinagurian na ancient writer, ancient philosopher. Ano ba ang earliest copy na natuklasan na earliest manuscript ng book ni Plato? Natuklasan noong 900 AD. Nako, napakalayo ng gap from Plato to 900 AD. We are talking about thousands of years. And yet, ang mga scholars, hindi naman nila pinagdududahan si Plato. Hindi naman sinasabi ng mga scholars na, hindi na yan salita ni Plato kasi earliest copy, 900 AD yan eh. Alam naman natin si Plato, before Christ pa yon, ilang libong taon. So napakalayo ng gap. Hindi mapagkakatiwalaan yan kung kang Plato ba yan. Wala naman pong magsasabing ganyan. Grabe no, yung prejudice talaga. Yung prejudice. Walang magsasabi, walang magdududa. Tinatanggap lang ng mga scholars na kay Plato yon. Pero ang time gap is 1,200 years. Nabuhay si Plato 1,200 years bago natuklasan yung earliest copy. Copy pa lang yun ha, hindi po original na writing ni Plato, 900 AD. Pero walang nagdududa. Mabilis tinatanggap ng mga scholars. Na pagdating naman kay Aristotle, ang earliest copy na natuklasan kay Aristotle ay 1,100 AD. Ang layo ng gap between Aristotle and the earliest copy, 1,400 years ang gap. Pero wala pong nagdududa. Walang nagsasabi na, hindi ba yan nabago? Wala talaga. Tinatanggap yan na kay Aristotle. Pero ang earliest copy, 1,400 years ang pagitan. Copy lang yun ha, hindi original. Pagdating naman kay Homer, yung Iliad and Odyssey, ang earliest copy na natuklasan ay 400 BC. Now, mula kay Homer hanggang sa 400 BC, ilang years yung gap? 500 years. And yet, wala pong kumi-question kung authentic ba yan, kung kay Homer ba talaga yan, kung hindi ba yan na-corrupt. Pagdating po sa New Testament, kailan po yung earliest copy na tuklasan? About 125 AD. Ano po yung time gap from the last apostle, si Apostle John? 25 to 50 years. Napakaiksi po ng time gap. Now, ang argument ay ganito, if secular historian accepts that we know what Plato wrote based on only 7 copies lang, and then 1,200 years ang pagitan, hindi naman pinagdududahan ng mga historian. So kung hindi pinagdududahan ng mga historian ang kay Plato, na 7 copies lang, tapos 1,200 years ang gap, by the same logic, kailangang tanggapin natin kung ano ang sinulat ng mga apostles. Based on 5,800 copies. Tapos yung time gap lang is 25 to 50 years. Nakuha po natin mga kapatid. Kung merong magdududa sa reliability ng bagong tipan, dahil ang mga originals ay wala na, ay dapat pagdudahan din nila yung kay Plato, kay Aristotle, kay Caesar. In fact, kung meron po tayong 5,800 Greek manuscripts of the New Testament, at saka kay Plato, 7 kopya lang po, abay, bias naman, prejudiced masyado kung pagdududahan natin ang New Testament. On the contrary, we can be thousands of times more certain of what Paul wrote kaysa sa kung ano ang sinulat ni Plato. Remember ha, 5,800 copies, 25 to 50 years gap. Sana nakuha po natin ang concept, mga kapatid, mga kaibigan.
So ayon pa kay A.A. Hodge, the providence of God has not only preserved the sense of Scripture, but the very words themselves. We have a text so certain that the most skeptical critic cannot shake its foundation. Hindi talaga ito pwedeng alkontrahin kahit yung mga matigas na mga skeptical critic. Dahil naniniwala po tayo sa bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos, naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, the Word of God is fixed in heaven, it is settled in heaven, and heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Yun po ang ating pinaninindigan. Now, kung titingnan po natin ang providence sa kasaysayan, matindi yung ginamit din ng Panginoon para sa preservation ng banal na kasulatan. So ito yung mga historical providences. Noong naimbento ang printing press ni Johannes Gutenberg, talagang providential event yun ng kasaysayan. Dahil ang Biblia ay hindi na kokopyahin pa ng kamay. Ang Biblia ay maaari na pong i-mass produced for the first time. Kaya nga, nabasag na yung monopoly ng church, particularly the Roman Catholic institution, nabasag na ang kanyang monopoly na siya lang ang may hawak ng Biblia. Kasi ang Biblia, because of the printing press, pwede nang maging available ito sa common person. Itong technological advance na ito ang nag-facilitate talaga sa Reformation. Malaki po ang papel ng printing press sa pag-usbong or pag-explode ng Reformation, mga kapatid. Malaki talaga ang papel ng printing press. At yung sigaw pa ng mga reformers na sola scriptura, scripture alone, ang Biblia na revive, naging available sa mga tao in the original texts and even in the translation of Martin Luther. Kasi translate po ni Martin Luther ang Biblia sa German language. Soberano po talaga ang ating Panginoon at tinitiyak po ng Diyos na ang kanyang salita ay mananahan sa kanyang mga tao at maunawaan ng kanyang mga tao kahit walang magisterium or walang Santo Papa or walang sino mang so-called infallible individual na magpapaliwanag nito. Because the Word of God is sharper than the two-edged sword. Now, sa kabila ng mga translations na available, and praise God for those translations, bakit kailangan nating umapilar pa rin sa original language? Bakit kailangan pa rin nating pag-aralan ng original language? Dahil nakita po natin kanina na ang autographa, yun po talaga yung inspired, word for word ng Panginoon. Ang apographa, yun po yung parang Xerox copy na kung sa picture pa, black and white yung apographa, nakikita pa rin natin yung buong picture pero black and white. Pero yung autographa, kung para itong colored picture na talaga na nakikita po natin kung ano talaga yung kulay dahil in-explore po natin ang original language. Yun po ang kahalagahan ng pag-apilar po natin sa original language. Yun po, there is what we call infallibility and authority of the originals. Kasi ang original language, ang Hebrew at saka ang Greek, yun talaga yung directly inspired. The original manuscripts na sinulat ng mga propeta at ng mga apostoles ay directly inspired ng banal na espiritu. Ang ibig pong sabihin nito, binigay po ito ng banal na espiritu sa kanila na wala talagang mali. Lahat ng words, pati kama, ay mula sa banal na espiritu. And the autographa possessed the ultimate authority because God Himself is their author. Na yung mga copies and translations, yung mga subsequent copies and translations, samantalang kagamit-gamit talaga ito para sa church, hindi po talaga natin masasabi na inspired yung mga copies and translations. In the same way na ang autographa, yung original copy talaga ay inspired. The original texts serve as the standard against which all copies and translations must be measured. Kaya kung gusto talaga nating makatiyak, ay kailangan nating i-compare sa original. Kaya nakakatulong po talaga ng mga preachers ay kumukonsulta po sa original language ng Biblia, Hebrew at saka ng Greek.
Na Lord be willing, ay iaalok din natin dito sa Columna Veritatis. Kahit paunti-unti lang, para lang makapag-spread po tayo ng biblical knowledge sa ating mga followers. And the good news is that this is totally free. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kailangan po talaga nating spread at kailangan mas-spread po ang thorough biblical reformation sa ating bansa. Okay, ayon pa kay Michael Kruger, we believe in the infallible Word of God, not in infallible copies or infallible translations. Kaya, kailangan po talaga nating aralin ang original. Okay, so, kung aralin po natin ang original, maiingatan po tayo mula sa doctrinal error. Oh, sabi po ni Soriano, pwedeng mag-preach ang mga babae. Kasi nga, ang sinasabi naman ng Biblia, brethren naman eh. Sa Corinthians daw, mag-preach ang mga brethren. So pag sinabing brethren, kasama na yung mga babae doon. Which is, kung English translation ang pagbabatayan, brethren, general. Pero kung titingnan po natin ang original Greek, malinaw po na anthropos ang ginamit. So male brethren talaga. Adelphos pala, sorry. Adelphos po ang ginamit. US po yung suffix niya. Ibig sabihin masculine. So ang brethren talaga na ginamit na mag-preach ay adelphos. Hindi naman po adelpha. No, male brethren po. So kailangan po talaga nating maunawaan ang original Greek language. Kasi ang original Greek language talaga ang court of appeal. Biruin mo kung marinig mo si Soriano na magsasabing, brethren naman ang sinabi dyan eh. Kaya pwedeng mag-preach ang mga babae. Kung pakikinggan mo yan at wala kang kaalam-alam sa original language, ay makukumbinse ka. Pero kung ikonsulta po natin ang original language, abay malinaw po, male brethren po talaga ang mangangaral. Kaya sa Biblia, wala po talagang pastora. Wala po. Talagang very confident natin yan na sasabihin, wala po talagang pastora sa Bible. Wala pong female preacher. Okay? So, maiiwasan po ang mga doctrinal errors because of faulty translation. Maiiwasan po ang misinterpretation that could arise from faulty translation. Faulty translation. Kailangan talaga nating tingnan ang original copy. Nakakatulong yon. And by practical necessity, magiging puro ang ating confession. Hindi naman po natin ini-elevate ang knowledgeable people sa Hebrew and Greek kasi yung iba ginagamit nila yung Hebrew and Greek para magmayabang. Hindi po talaga dapat ganoon. Hindi po. Hindi natin ini-elevate yung mga tao na nag-aaral ng original language, kundi para masigurado natin yung purity of our confession. Noong sinasabi po ng Isaiah 64 verse 6 ng ating katuwiran ay maruming basahan sa kanyang harapan, kung hindi natin alam yung original Hebrew language ng maruming basahan, siguro ang iniisip po natin ay yung maruming basahan sa kusina. 'Di ba yung trapo, yung maruming basahan? Pero kung ating aralin po ang original Hebrew language, ang maruming basahan diyan ay pasadora. Pasadora, yung napkin ba? Kasi wala pang mga mudes, mga mutex, mga whisper noong araw ang mga kababaihan. Ang ginagamit po ay tela, pasadora. Kung ikaw ay nagtitiwala sa good works mo, ang halaga pala ng good works mo sa harapan ng Panginoon ay pasadora. Hindi talaga yan malinis. Ang good works mo ay marumi pa rin yan sa harapan ng Panginoon. You cannot be saved by your good works, but we can only be saved by the blood and righteousness of Christ. Doon po tayo magtiwala. Ayon pa kay John Owen, the Holy Ghost used those languages because of their peculiar fitness. Hebrew for the majesty and antiquity of the Old Covenant. Greek for the clarity and expansion of the New. So, dapat din po nating maunawaan yung verbal plenary inspiration. Ang ibig pong sabihin ng verbal plenary inspiration, hindi po idea ang inspired. Hindi po idea ang inspired. Bawat word, bawat comma, inspired talaga yun. Kasi meron kasing mga liberal scholars na idea lang daw ang inspired. Pero ang mga words, maraming mali-mali. Ay, hindi po yan totoo.
hindi po ideas lang ang inspired, kundi ang bawat word, bawat letra, bawat titik, inspired yun. God did not just inspire ideas but words. We believe in verbal plenary inspiration of the scriptures. Ang ibig sabihin, bawat salita, verbal, at ang lahat ng salita, ang ibig sabihin, plenary, inspired yon lahat. Yun po ang ibig sabihin ng verbal plenary inspiration. Ayon pa kay B.B. Warfield, the Bible is the Word of God in such a sense that whatever the Bible says, God says. Kahit yung kama, kahit yung dot and tittle, di ba yung nasabi ni Jesus? Not a single dot or tittle. Kahit yung dot and tittle, galing yun sa Panginoon, inspired yun. So, paano natin yan i-illustrate? If a king sends a messenger with a general idea, the messenger might get the details wrong. But if the king writes a formal decree, sulat kamay mismo ng hari, every comma and every word carries the weight of the throne. Because God inspired the words, the original language are the king's decree. So yun po ang kahalagahan ng original language. Pero, bakit kailangan talaga nating i-translate? Mula sa original, patungo sa ating Tagalog, patungo sa ating Cebuano. Alam ko na merong Hiligaynon translation din po sa Biblia sa mga taga Iloilo po na followers po natin. Magandang gabi. Ang mga taga Mindoro at Iloilo ang top followers po natin dito sa Columna Veritatis at meron din po tayo sa Usami City sa Zamboanga, but Mindoro and Iloilo really top. Nakikita po kasi namin yung demographics. Salamat sa Panginoon. At bakit kailangan po natin yung i-translate talaga sa sarili nating wika ang Biblia kahit ang original talaga yung merong verbal plenary inspiration. Well, mga kapatid, meron po yang theological necessity. Kailangan kasi natin ng direct access sa salita. Ang translation ng Bible, hindi lang yan convenient para sa atin, but it is a theological necessity na ang ugat po niyan ay mula mismo sa Biblia. Bakit natin nasasabing necessary talaga ang translation? Dahil naniniwala po tayo na kalooban ng Panginoon na ang lahat ng kaniyang mga tao, hindi lang yung mga scholars, hindi lang yung mga elite, kalooban ng Panginoon na ang lahat ng kaniyang mga tao ay merong direkta na access sa salita ng Diyos. Paano tayo magkaroon ng direct access sa salita ng Diyos? Kung hindi isalin sa ating sariling wika na naunawaan natin. 'Di ba? Kailangan talagang isalin sa ating sariling wika. At translation, katulad ng sinabi ko kanina, parang black and white picture yan siya. Pero kumpleto, black and white nga lang. Nakikita mo yung araw, nakikita mo yung ulap, nakikita mo ang horizon, you get the truth through the black and white picture. Pero kung tingnan mo yung original picture na colored, ay kakaiba talaga. Pero kumpleto yung karunungan at kaalaman sa translation pa rin. The colors, the heat, and the movement are all there in high definition sa original, pero nandoon sa translation. Di ba? And sa kasaysayan po, yung mga nag-effort talaga na i-translate ang Biblia sa lingwahe ng mga tao, pinapatay ng Romano Katoliko. Pinapapatay talaga. Death sentence dati ang magtangkang i-translate ang Bible sa common language. Remember what happened to William Tyndale? Si William Tyndale, translate niya ang Biblia into common English. Anong ginawa nila kay William Tyndale? Talagang pinatay nila. Tinadtad yung, kumbaga ini-strangle. Ano ba Tagalog yung strangle ha? Sinakal. Ini-strangle nila si William Tyndale at sinunog talaga sa stake, sa kahoy. At yung final na prayer po ni William Tyndale, Lord, open the King of England's eyes. Oh, and the King of England at that time was a devout Roman Catholic. Si John Wycliffe din. Ang sabi po talaga niya, kung ginamit ng Panginoon ang Biblia sa common language ng mga tao,
bakit hindi natin pagsikapan na i-translate ang Bible sa ating kapanahunan ngayon? So, yun po ang theological necessity kung bakit kailangan po natin ang translations of the Bible. Ito yung threefold nature of the Word of God. So, una, the first level is the foundation. Ito yung the original Hebrew and Greek. Ano yung purpose ng foundation? Bakit kailangan din natin na magkaroon ng knowledge sa foundation, foundational language? Because the purpose of the foundation is the final court of appeal for all disputes. Kung meron pong pagtatalo sa mga translations, doon po tayo kukonsulta sa foundation, sa original Greek and Hebrew. Pagdating naman sa communication, na mangusap talaga ang Biblia sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, sa mga English, sa mga French, pagdating sa communication, kailangan talaga natin ng vernacular translation. Kailangan talaga common sense po yan. So, the plowboy, yung nag-aararo, and the simple, yung walang pinag-aralan, can be made wise. Di ba? Pagdating naman sa application, well, kailangan po natin ang illumination ng banal na espiritu so that the heart actually loves the truth it reads. So, safe po ang Bible translation. Ginamit ng Panginoon yung mga translators na mangusap ang salita ng Panginoon kahit sa ating sariling wika. And because we believe in the power of the Word of God, we believe that the Word of God is active, dynamic, parang apoy at maso na dumudurog. Kahit isalin ito sa iba't ibang wika, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Yun ang ating pinanghahawakan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kahit isalin ito sa iba't ibang wika, nangungusap at nangungusap ito. And this leads us to the priesthood of all believers. Priesthood of all believers. So kahit yung mga ordinary na magbabasa, mga magsasaka, mga nagtitinda ng isda, kahit yung bulag na nagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng Braille system, if they are believers in the Lord Jesus Christ, we believe in the priesthood of all believers. Meron kasi tayong lahat direct access sa trono ng biyaya. Meron tayong direct access sa banal na espiritu. Kaya kung hilingin po natin sa Panginoon ang pangunawa sa kanyang salita, ibibigay at ibibigay niya ito sa atin. Because we believe in the priesthood of all believers. Ayon pa kay Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 8. But you are a chosen race, a royal priesthood. O tinawag na royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ayon pa sa Hebrews chapter 4 verse 14 and 16. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So itong passage na ito ay nag-emphasize na si Kristo bilang Pangulong Pari po natin ay nagkakaloob po sa atin ng direct access sa trono ng Diyos. Kaya tayo ay malayang makakalapit sa trono ng Panginoon para sa illuminating grace. Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is through his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. So nagpapatunay ito further na talagang pinagkalooban po tayo ng confidence na makapasok sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Revelation chapter 1 verse 5 to 6. And from Jesus Christ, the faithful witness,
the firstborn of the dead and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom, priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, itong passage na ito ay nag-reiterate na kay Kristo, pinagkalooban po tayo ng priesthood. Priesthood po, mga kapatid. Ang iba pang implication, dahil naniniwala tayo na ang banal na kasulatan ay sapat, there is the sufficiency of the scripture. Itong katotohanan na ito ay nagpapahiwatig that God intended for His word to be understandable to all His people. At ang purpose po ng banal na kasulatan ay hindi upang maging hidden, hindi upang maging nakatago. Ang purpose ng Biblia ay upang maging malinaw na guide po natin. God's word is not meant to be a mystery. Kung si Brian Edwards pa ang ating tatanungin. It is given to be understood by all who humbly seek His truth. Pagdating naman sa Great Commission, di ba? I-preach natin ang gospel sa lahat ng mga bansa. I-preach natin ang Hebrew language. I-preach natin ang Greek. Hindi tayo maunawaan ng mga tao. Siyempre, the command to make disciples of all nations ay nag-necessitate talaga na i-translate ang Biblia sa iba't ibang wika. Evangelism and discipleship are not complete without placing the scriptures into the hands of new believers in their new or in their own language. Kaya ano po ang tugon natin, mga kapatid? Ano ang tugon po? Let us really consider for a moment kung gaano ka-privileged ang ating posisyon ngayon sa 2026. Talagang napaka-privileged dahil binigay na po ng Panginoon sa atin lahat providentially. Kaya ang ating response is, mahalin po natin ang banal na kasulatan. Wag po nating paalikabukan ang banal na kasulatan. Di ba? At wag po nating i-take for granted ang effort ng mga scholars na ginamit ng Panginoon to translate the Bible in our own language. Kaloob ito ng Diyos sa atin. Sinecure po ito ng providensya ng ating Panginoon across millennia. Sinecure po ito, mga kapatid. And basahin po natin ito araw-araw. Meditate on it and hide its truths in our hearts. Isa pang tugon is i-uphold natin ang autoridad ng banal na kasulatan. Sa mundo natin na marami pong mga opinions, subjective ang truths, let God's preserved word be your anchor. When faced with difficult questions or moral dilemmas, always return to the scriptures as your final court of appeal. The ultimate authority of the Word of God is not our feelings, not our traditions, not our experiences. Yun ang sinabi po ni Dr. Albert Martin, Pastor Albert Martin. Okay. So dumako na po tayo sa ating conclusion sa pag-aaral po natin ngayong gabi at sana po ay marami tayong natutunan at ginamit ito ng ating Panginoon para mapalawak po ang ating kaalaman. I-support din po natin ang Bible translation. Recognize the ongoing need for God's Word to reach every unreached people group in their heart language. Sa prayer meeting po natin every Thursday, isa ito sa pinagpipray natin kasi isa ito sa natatanggap natin ng mga prayer requests. Yung mga ongoing translation work ng Bible sa iba't ibang language, particularly doon sa Africa or sa mga Muslim countries. O kung merong pagkakataon na mag-donate tayo financially, i-consider po natin ang pag-support sa mga Bible translators, sa mga mission work, because they are really doing a vital task to bring the Word of God to people. At ipamuhay natin ang katotohanan higit sa lahat. Ipamuhay po natin ito sa ating buhay, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po natin sinasamba ang Greek at saka ang Hebrew. We worship the God who spoke them. Pero salamat sa Panginoon sa mga scholars na talagang nagpagod para lang makarating sa atin ang salita ng Diyos sa English, sa Cebuano, or sa Tagalog, anumang language. Ang Biblia na hawak mo ngayon, kaloob yan ng Panginoon sa iyo. That is the breath of God translated para sa kaluluwa mo. At hanggang dito na lang. At
Umabot na po tayo ng halos 1 oras. Salamat po sa pag-join sa ating klase ngayong gabi. And pagpapatuloy po natin ito, mga 2 sessions na lang po ang natitira, I suppose. Yeah, para sa ating pag-aaral sa bibliology. And then after bibliology ay mag-proceed po tayo sa theology proper, I think. I think so. Theology proper under pa rin sa malawak na pag-aaral ng systematic theology. Salamat po sa pakikinig at pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Maaari na po nating buksan ang ating mga kamera para sa ating documentation. Meron pong sinabi si Pastor Randy dito, mula kay Hendrix. Sabi dito, by now everybody knows that the scholarly world, after minute examination of a complete Isaiah scroll, has confirmed that it has substantially the same text as does the Isaiah to which Bible readers had become accustomed throughout the centuries. Tama yon. Yan po yung sa pag-compare ng Book of Isaiah mula sa Masoretic text at saka sa Dead Sea Scrolls. Meron pong tanong si Sergeant Conde. Good evening po. Parang walang boses. Parang naka-mute. Wala po. Di po maririnig. Okay, habang finifix po ang microphone, baka meron pa pong iba sa atin dito na merong paglilinaw, merong itatanong. And meron din, inaabangan ko rin po ang mga Facebook comment. Good evening, Pastor. Blessings to the Janjalani family watching from Zamboanga City. Magandang gabi po. Thank you for sharing God's word. So we have Occidental Mindoro, we have Osami City. Salamat sa Panginoon. We have Negros Occidental. Kumusta po sa mga kapatiran sa lugar po ninyo? Okay. Good evening po, Pastor. Ay, good evening Habang po. wala pa pong nagtatanong, ako po ay baka mauna na po magtanong sa kanila po. Ano po, magtatanong lang po sana ako regarding sa stance po natin pagdating sa updates ng mga updates po ng mga translations. So for example po, yung NASB ay nag-release sila ng RESB na yung halimbawa po yung Adelphos ay 'di ba brethren po yun, ginawa nilang brothers and sisters. Kumbaga kinumpara nila yon sa kunari yung pag tayo tumatawag guys, parang ganyan. Pero yung guys is masculine, panlalaki, pero grupo pala yung ina-address. Parang ganun po yung reason nila kung bakit yung NASB is naging RESB, parang ganoon. Paano po kaya natin mababantayan yung patuloy na pag-update? Halimbawa po ako kasi gusto ko yung LSB na late, parang medyo bago-bago pa po siya, ganyan. Sabi nila, LSB, ESB, abang tumatagal daw yung updates niya, magiging mas bias daw siya, parang ganoon. Paano po kaya natin mababalanse yung pagbabantay pagdating sa ganong klase ng mga scripture updates po? Yung example na tinatanong mo ngayon, yun talaga, diyan talaga napapatunayan na kailangan talaga nating umapilar sa original language. Di ba? Kasi kung meron talagang mga faulty translations at meron naman talaga, unfortunately, maiingatan talaga tayo because of the original language. Doon po talaga tayo, final court of appeal talaga. So, kung tama ba yung brothers and sisters na translation sa 1 Corinthians 14? Ay hindi. Kasi ang original Greek language ay nagsasabing Adelphos. Hindi naman po Adelpha. Adelphos talaga. Tapos Pastor, doon po sa
halimbawa KJV ay meron kasi silang parang mga stories po na baga tinanggal na or ginawang footnote na lang sa ESV halimbawa like yung promiscuous woman na yun nga po yung babumato ng kung sino may kasalanan. Ano po ba yung parang yun po ba ay pagdating sa Christian community po ay debatable hanggang ngayon or parang mostly siya po ba ay hindi talaga canon yung promiscuous woman na dapat i-judge parang ganoon? Hindi, meron kasing mga iilang manuscripts din na meron talagang addition na promiscuous woman. So merong mga Mhm. early translations na wala noon, merong mga early translations na meron noon. Pero Mhm. with or without the description promiscuous woman, hindi naman nabago yung theology Yes na ang po. Diyos ay Diyos ng kapatawaran. 'Di ba? Opo. Wala po talagang nabago na theology. Walang Mhm. nabago na doctrine. So kailangan po nating tingnan yung pagkalahatan din. Yes po. Tapos siguro last na po 'to pastor, tanong ko lang sana kasi po meron akong napanood na magandang ano siya parang kinumpara tayo sa Muslims kasi dahil para sa Muslims ang word of God at ang gift ay ang Quran. Pero sa atin daw na Christians ay si Jesus ang tunay na logos, siya yung tunay na word of God and siya ang tunay na gift and then ang Bible ang inspired kumbaga na word of God na kumbaga pinoportray niya daw si Jesus. Parang gusto ko lang pong baka pwede niyo pa po yung mai-dissect or mai-expand ng konti. And then ang pinaka-point isang gusto ko lang din po sana i-point out yung tama naniniwala po ako na ang Bible ay the inspired word of God but at the same time gusto ko pong itanong may mga examples po kasi halimbawa na sa ngayon ay sinosolve pa din po natin internally like yung si James at si Peter po ay si James at si Paul ay parang meron silang kwento actually si Luke yung nagsulat yung nagkita daw po sila sa isang lugar tapos parang yung isang kwento ang sabi ay pinakilala siya sa mga elders si Paul and then sabi ni Paul ay wala daw ibang tao kundi parang si James lang yata tapos naging private lang yung usap nila parang ganon. So parang sinasabi ng iba hindi nila ma-fix yung timeline pagdating sa ganon. Yung mga ganong matters po na walang kinalaman sa theology pero nandun po sa loob ng Bible. Paano po kaya natin yun nire-resolve po? Meron kasing tinatawag na transcribal error. Merong Mhm. transcribal error kasi pagdating sa kasi nga hindi sila Xerox copy nung araw eh. Hindi sila photocopy kundi sulat kamay. So meron Mhm. talagang transcribal error. Pero despite that, mga kapatid, there's no such thing as infallible translation. Wala po Mhm. talagang infallible translation. Infallibility refers to the original. So kahit merong mga ganoong transcribal variants, hindi po nababago ang doktrina ng banal na kasulatan pagdating sa salvation and Christian living. So, Mhm. ano po talaga, kailangang maging settled po ang ating kaisipan po niyan sa pagdating sa bagay na yan. Yung sa kay ano naman, Jesus Christ is the Logos, the Word. And the Yes po. Bible is the inspired Word of God. Hindi kasi pwedeng ihiwalay si Jesus at saka ang kaniyang salita. Because the Word of God is the God-breathed revelation of God given to man. So, si Jesus ang Logos because he is the exact replica of the Father's glory. Pero hindi na natin nakikita si Jesus ngayon ng mukhaan. Ano ang kanyang iniwan po sa atin? Ang salita ng Diyos na naglalaman din patungkol sa Logos. So, hindi po natin pwedeng bigyan siya ng conflict, inferior, superior, because the word of God, the written word is not inferior to the word na pumunta dito sa lupa. Magkadikit po sila. Inseparable po yung dalawa. So, yun po ang aking take po doon. May audio na Thank po you po ba? very much, Pastor. May audio na po ba ako, Pastor? Meron na po, meron na po. Good evening po. Good evening po, Pastor. About po dun sa the theology of Scripture. Reading the Bible by faith in His promise to instruct us. Ito po yung Opo, nabasa ko kay John Piper. Pero yung opo. quote ko po sa Bible is Psalms chapter 25 verse 8. Is key God's instruction to us from who He is. The question is, does Scripture ever warn against seeking pleasure? If so, what kind po? Ano po yon? Psalm chapter
Chapter 25 verse 8 po, Pastor. Psalm 25 verse 8. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners the way. Ano po yung tanong dito? Does Scripture ever warn against seeking pleasure? If so, what kind po? Nasa group chat po. Thank you, Pastor. Okay. Does Scripture warn against seeking pleasure? If so, what kind? Yung hindi siya sinful pleasure. Hindi naman po anti-pleasure ang Scripture eh. Kahit yung food, binigay ng Panginoon sa atin yan for pleasure. Kahit yung sex, binigay ng Panginoon sa atin yan for pleasure. Pero, hindi dapat siya sinful pleasure. Kailan magiging sinful ang mga ito? If it is outside the regulations of the Scripture. Pagdating sa food, magiging sinful siya kung gluttony na. Pagdating sa travel, pagbiyahe-biyahe, magiging sinful siya kung idolatrous na. Yun na ang priority mo talaga. Pagdating sa sex, kahit pleasure siya, magiging sinful siya kung ito ay outside the context of marriage. So, hindi po against ang Biblia sa pleasure so long as it is within the bounds of the Scriptures. Hindi po KJ ang salita ng Panginoon. I hope na nasagot po. Okay po. I appreciate your answer po, Pastor. Thank you. Meron pong nagtanong pala dito sa Facebook ko. Ang translation ba na aking hawak ay inspired? Katulad ng sinabi ko po kanina, there is no such thing as inspired and infallible translation. Ang inspiration lang talaga ay andun po sa autografa, yung original na manuscript. Pero since makapangyarihan ang salita ng Diyos, ay talagang nag-provide po siya sa atin ng black and white copy na ang kaniyang mensahe overall ay nakarating pa rin sa atin despite the absence of the original manuscript. Dahil marami po talagang mga manuscripts na na-recovered at napatunayan na po kanina natin sa lecture. Is Koine Greek po, Pastor, ang sinasabi na common language, which is the original language of the New Testament? Yes, of the New Testament. Kasi sa Old Testament, Hebrew po ang original and a little Aramaic. From Bacolod City, Negros Occidental, so Iloilo area pa rin. Ang demographics natin sa mga lugar na yon. Salamat sa Panginoon. Okay, meron pa po. Magandang gabi po, Pastor Randy. Good evening, Pastor. Sa ngayon, Pastor, ano po yung recommended na translation na maaring ma-recommend po natin? From a language professor point of view, kasi nagtuturo tayo ng language. Although King James is one of the good translations, pero para ka kasing kumakain ng fossilized pandesal kung King James ang gagamitin mo. Talagang hindi mo na archaic English na talaga siya. Kahit magandang translation siya, pero isa siya sa mga magagandang translations, pero hindi ko maire-recommend on the basis na hindi talaga siya friendly na sa ating generation ngayon. So, NASB at saka ESV talaga ang magandang translation ngayon. Sa Tagalog po, at least, yung Ang Bagong Ang Biblia, 2001 edition, sa Tagalog language. Ano pong masasabi natin pa sa mga like yung meron 'di ba mga kumalat po na mga Tagalog version na yung mga parang Pinoy version na parang may mga ano na yung lingwahe pang modern talaga. Pero ang sabi naman nila kung ano naman daw inspired naman daw ng Holy Spirit din 'yun ay maiintindihan din naman daw 'yun ng mga magbabasa. Perversion talaga. Perversion. Oo, perversion talaga.
para lang maging millennial yung dating, pero na-pervert na talaga ang original sense. And we can cite several examples kung paano na-pervert po ng, ano bang pangalan ng translation yon? Yung Pinoy, ano? Pinoy version. Oo, Pinoy version. Hindi po natin nire-recommend po talaga yon. Pwede siya as a reference para maunawaan natin ang language ng mga kabataan, pero perversion talaga siya. Alam ko maraming magagalit po sa akin, pero okay lang. Sanay naman tayo na mayroong nagagalit sa atin. Perversion po talaga siya. Pastor Randy. Sir, good evening po. Buti sa mga kapatiran natin. Maidagdag ko lang, no, kasi na-mention yung kanina regarding sa versions, tapos alin yung mas advisable, no? Let me read yung sa 2 Peter 3:16. Sabi ni Apostle Peter, there are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and the unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures. So, the key ano dito is yung term na ignorant and unstable. So meaning it's lacking in instruction or undisciplined in understanding at unstable. So the Apostle Peter is referring to those who distort the writings of the Apostle Paul, actually on this context, which he calls it scripture. So hindi doon sa scripture yung problema, kundi doon sa nagbabasa. Though sadly, katulad nga ng mga nabanggit ng ating mga kapatiran kanina, may mga versions talaga ngayon na medyo loose talaga ang interpretation. And I mentioned doon sa ating group, sa ating chat, na may dalawang version na I personally suggest. This is my personal kung hindi tayo nakakapag-aral pa ng Greek o ng Hebrew, to be safe is use ESV, which is yun yung alam kong gamit ni Pastor Jeremiah na madalas. Ako naman, ang gamit ko is NASB. No? Yung NASB na ginagamit ko naman is yung 1970s na version kasi merong 1990s mas bago na version eh. Medyo in-update nila yung mga ibang terms. Pero mas I prefer the old ones, not as old as the King James version, no? For the very reason na nandoon pa yung mga finite verbs, yung mga instructions malinaw pa yung ang rendition, unlike doon sa mga bagong version kasi before ako na-introduce sa Reformed theology, what I use is the NIV. Wala din naman masama doon. Yun nga lang, pag kino-compare ko na English to English lang, hindi pa ako nakapag-aral ng Greek, napapansin ko na nawawala yung mga importanteng terms or importanteng verbs, which means importanteng commands, no, sa scriptures. Kaya to be safe, nung nasa GMA ako before, I remember we were advised by Pastor Brian Ellis na ang gamitin namin ng dati is NASB, which is closer to the original language, and also ESV. So just to be safe, lalo na kung hindi pa nag-aaral ng languages. Tama talaga. Yun lang po, Pastor. To be safe. Talagang merong nagtanong dito patungkol sa New English Translation or NET. Hindi po talaga natin i-recommend ang NET generally. Although pwede siyang magiging supplemental tool, pero hindi po talaga natin nire-recommend. Ang nire-recommend natin ay talagang ang NASB at saka ang English Standard Version. Yung NLT naman, according to James White sa kanilang debate with Joe Ventilacion, if you remember that, yung nag-debate siya against Joe Ventilacion yung sa iglesia ni Manalo, sabi niya NLT bad translation. So yun ang sabi po ni James White. Kahit yung NIV, talaga kung talagang hindi pa talaga kayo nakapag-aral ng original languages, ay recommended po talaga natin ang NASB at saka ang ESV. Pastor, makasingit po.
Katulad sa akin, no, personally kasi sa preaching, tsaka sa mga lectures sa Sunday after Sunday. So, kung minsan, this is not a cheat ha na ano, ang pinaka-go-to ko, pinaka-mabilis, lalo na pag may mga chine-check akong mga words in Greek to English, lalo na pag medyo napakahirap intindihin ng isang passage kasi dito sa Davao ngayon, we have the series on Romans. And I find the book of Romans harder to understand than the book of Revelations. Honestly, even the scholars, yun din sasabi nila. So there are terms doon na kailangan maunawaan natin mismo talaga sa original language. So what I do, ang kagandahan lang ngayon, mag-aral ng theology compared 20 years ago, na kailangan ko pa ng interlinear, ngayon may mga apps na. And I use yung tinatawag na Scripture Direct na downloadable. So ang kagandahan, yung mga words sa English, nakikita ko ngayon sa Greek, ano yung rendition niya, ano yung meaning, ito paano yung tamang paggamit. So nakakatulong siya sa mas higit na kaunawaan natin ng isang passage, o isang phrase, isang passage. At syempre, magbabago yung iyong insights na makikita doon sa tamang language na naibigay sa atin. So that's very important. And again, going back doon sa sinasabi ko kanina, pinakamalapit pa rin ng NASB at ESB. Tama po. Sir Conde? Yes po, Pastor. About po dun sa paano po natin uunawain yung scripture, kung gagamitin po yung natin yung allegorize, ginagamit pa po ba natin sa panahon natin ngayon at present day yung pag-allegorize po? Delikado po yung allegorical interpretation of the scriptures. Hindi po talaga siya, hindi po talaga siya, kumbaga nasa thin line talaga siya of makapag-produce ng heretic doctrine. Sana, talaga. Mabuti, merong nag-allegorize sa Reformed community, si Arthur Pink yun. Alam talaga, mahilig talaga mag-allegorize si Arthur Pink. Kasi, di ba, ano bang purpose kung bakit nagtali si Rahab ng pula na tela doon sa Jericho? Ano ang purpose noon kung tatanungin ko kayo? Ano ang purpose? Kung bakit nagtali siya ng pula na tela sa bintana ng kanyang bahay doon sa Jericho? Kaligtasan po para sa kanyang pamilya at tahanan. O nga, bakit pula? Bakit hindi asul? Bakit hindi violet? Nagsisimbol po sa blood of the lamb kagaya nung kila Moses dati. Okay, that is an allegorical interpretation. Buti na lang yung allegorical interpretation na yan ay Christ-centered. Buti na lang Christ-centered. Paano na lang kung ang allegorical interpretation ay hindi Christ-centered? Baka naman ang allegorical interpretation ay magiging papagpalain yung buhay mo, lalago ang negosyo mo. Yun na ang problema doon. So, kung mag-allegorical kayo, siguraduhin yung i-connect ninyo kay Christ. Pero kung hindi talaga i-connect kay Christ yung allegory na yan, delikado yan. O si Arthur Pink, nag-allegorize niyan. Kay Arthur Pink naman galing yan na ang tela na pula na tinali ni Rahab doon sa Jericho ay nagre-represent sa blood of Christ. Medyo malayo talaga, allegorical interpretation talaga, pero okay na lang kasi Christ-centered. Pero ang purpose po talaga, bakit pula na tela yung tinali ni Rahab, ay dahil madaling makita ng mga Israelites na yun yung bahay ni Rahab. Kumitado kasi silang iligtas si Rahab So, madaling makita kasi yung pula na tela na syempre, when they saved the family of Rahab, doon po talaga sila dumiretso sa spot kung saan merong pula na tela. Now, Arthur Pink, kung ano-ano na lang din po ang allegory niya, pero ang kagandahan, kahit nag-allegorize si Arthur Pink, lahat ay pointed to Christ. Siguraduhin ninyo na kapag mag-allegorize kayo, ay pointed to Christ. Kahit masasabi natin na napakalayo na saan galing yung interpretation na yan, basta Christ-centered lang. Siguraduhin lang ninyo. Pastor Gino Maria, kinaibatin po last na lang po. About po Opo. sa commentary po ni Matthew Henry, paano niyo po siya ibibigyan ng interpretation po? Siya po pa yung nag-allegorize din po ba? Si Matthew Henry commentary?
Gifted si Matthew Henry. Talagang malawak yung kaniyang knowledge sa Bible. Tandaan po natin, itong mga ginamit ng Panginoon na nag-exert talaga ng effort para magsulat ng komentary sa buong Biblia, ay ano yon? Ituturing talaga natin sila as tools and reference. Pero wag po natin silang ituturing na infallible authors. Kasi hindi po talaga sila infallible interpreters. Matthew Henry, nandun pa rin siya sa Presbyterian na side of covenant theology na tumatanggap ng infant baptism. So, kahit faithful siya, matapat siya, sincero siya, pero andun pa rin siya sa school of thought na yon. Kaya wala po tayong ituring na infallible commentator. Pero Matthew Henry is good. Matthew Henry is good. Ang ginagawa po ng mga preachers, kinukumpare-compare po nila ang 'di ba, pinakahuling basahin natin pag maghanda tayo ng sermon, pinakahuling basahin natin ang komentary. Huwag po tayong dumiretso sa komentary. Kasi ang ginagawa ko po traditionally and for many years now, bawat bersikulo ay ginagawan ko ng komentary. So, may komentary. Pagkatapos pong mag-wrestle ako sa text, saka na ako kukonsulta sa ibang mga commentator. Ano ba ang sinabi ni Matthew Henry dito? Ano ba ang sinabi ni John Gill dito? Iko-compare ko yon. Ngayon, kung ang interpretation ko, ako yung nauna. Hindi ka pwedeng dumiretso sa komentary eh. Ako yung nauna. Kung ang interpretation ko ay hawig sa interpretation ni Matthew Henry, ni John Gill, or sino pa yung mga commentator, J.C. Ryle, kung sa Gospels, sa akin yung gagawin ko. Gagamitin ko kasi yun ang pag-uusap ng Panginoon sa akin eh. At least pareho sa kanila. Pero kung meron silang nakita na hindi ko nakita, kukunin ko to talaga yung kanilang work. Pero siguraduhin na meron pong ascription, meron pong quote. Ito ang sabi ni Matthew Henry. Kasi kailangan mong idagdag mo yung mula sa kanila, idagdag mo sa labor mo dahil hindi mo naman po kasi talaga nakikita lahat. Maaring meron silang nakikita na hindi mo nakikita. Kung silang lahat ay pareho, tapos ikaw lang ang naiiba, abay, magdalawang isip ka na. I-reject mo yung sayo. Bakit ikaw lang yung naiiba? Pero kung kahit isa sa mga commentators na yon ay merong kahawig sa'yo, wag mong i-reject yung sayo. Kasi meron kang kakampi. At least, yun talaga yung pangungusap ng Panginoon sa'yo. Ang mga commentaries, yun yung nagsisilbing check and balance kasi sa atin eh. Baka kung ano-ano na ang itinuturo natin sa congregation. So, Matthew Henry is good. John Gill is good. Hendrickson is good. J.C. Ryle is good. Let's consult all of those commentaries. Okay po. Thank you po, Pastor. I will subscribe pa rin po kay Matthew Henry. Thank you po. Compare lang talaga. Sir, excuse po. May dagdag ko lang. Pastor Randy, Actually, yung si Matthew Henry, siya yung go-to ko dati nung nagsisimula pa lamang kasi si Matthew Henry, bukod sa siya yung may kumpletong komentary sa buong Bible. Talagang masasabi natin ginamit talaga sila ng Panginoon. Very gifted sila sa vocabulary, sa words, sa insights, at marami silang nakikita na hindi natin nakikita. So, maganda siyang gamitin. Yun nga lang, hindi yun siya perfect katulad nga sabi ni Pastor Jeremiah kasi nga Presbyterian siya eh. So may mga ibang leanings din doon na we need to be discerning also. But as a whole, maganda, lalo na kung kukunin mo yung buong context. When I started with halimbawa scripture reading, understanding the context ng isang passage, paano mo hatiin, ang Matthew Henry talaga nagbibigay ng magandang insight. Hendrickson also, I have may mga ibang preference din ako eh. Pero syempre, as time goes by, na lumalawak na malalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita mo ngayon, hindi na si Matthew Henry. Pag sa Romans ka, si Martin Lloyd-Jones. Si Martin Lloyd-Jones, medyo mag-iingat ka rin kasi may charismatic pagdating sa doctrine of the Holy Spirit. Yes, so yun siya. Pero as a whole, makita mo, napakalalim. Tingnan mo rin yung commentaries sa Romans ni Charles Hodge, yung mga ganon. So, iba-iba. But I think the best solution to this, as we go along with this study,
Alam kong darating tayo sa subject na hermeneutics, biblical Mm. hermeneutics. Yes, So, yes. doon na natin maliliwanagan paano unawain yung allegory, how to deal with it properly, no? Kasi even in court, allegory is allegory, no? Hindi siya substantial evidence kung sa kaso pa. Allegory is allegory. So also, it gives us common sense also with how to deal with scriptures, mas lalo na. Kasi ito yung salita ng Panginoon. Ayun lang po. Thank you po, Pastor Randy, for additional Thank you input. po. Thank you, sir. Note ko po yan. Thank you po. God bless po. Studylight.com is good, Pastor. Oh, maganda ang Studylight kasi andun na lahat eh. Meron kay Matthew Henry, meron kay John Wesley andun, kahit kay James Smith andun. So, ano siya, parang ontology siya of commentaries. Eh. It's a website. It's a website na parang collection siya of different commentaries. Sir, madagdag ko lang po, no? Again, katulad kay Matthew Henry, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasi nga, napakadali niyang gamitin, lalo na to check your work. Halimbawa, the same discipline, what I do is, when I read a passage, I give a commentary of mine on the side of it. Mm-mm. Then later, checking it with commentators. Yung talagang maaasahan natin, yung talagang na mga commentaries, mga writers na katulad nga nila Matthew Henry at ilang pang mga reformed authors, no. I remember the line learning from the masters, kasi tayo hindi natin matawag sarili natin mga masters talaga eh. So kahit pa may masters of so and so tayo, no. But katulad ng sabi nga ng scriptures, consider others better than yourself. Sabi ng Philippians. Kaya naman sa ganun, sa ating work, we have to learn from the masters. And to check that is to read their work also, lalo sa mga commentaries. At katulad nga ng sabi ni Pastor Jeremiah kanina, kung merong nakita mo, mga insights mo nakita ay tama sa kanila, nakita mo rin doon, then take that. Kasi meaning to say, you're on the right track. But if there is wala palang kumbaga wala ka talaga nakitang tumama sa mga yon, ako po, medyo kailangan mo na magpaturo talaga sa mga masters, reading their commentaries, kasi baka mamaya meron tayong hindi nakita at iba yung atin nakita, that led to Kibuloy and the others, because sa nakita nila kailang sarili, pinaglaban nila, no, out of pride, yung kanilang own interpretation. That's the danger of it. So there's nothing wrong to look doon sa mga works ng mga masters, no, commentaries, as long as hindi siya naging dependent na tayo doon na para bang hindi na tayo nagtatrabaho, because Christianity is not the religion of the lazy. Opo. So, try to do the work. Try to look for insights, no matter how simple it is, as long as you understand the verse or the passage clearly na yun siya, then counter-check it, cross-check it from the masters, which is the commentaries. Yun lang po, sir. At para po sa sa mga kapatiran na nag-uumpisa pa po sa pagre-wrestle talaga sa text para sa ipapangaral, kung just to give you an idea kung paano po mag-labor kami, and I suppose ganun din si Pastor Randy, Monday pa lang po, inumpisahan na po ang pag-aaral para sa darating na Sunday. Monday pa lang nagre-wrestle ka na po sa text. So ganun po talaga ka-tasking ang paghahanda ng sermon. Okay, salamat sa Panginoon. Meron pa po bang mag-question? Sir Buddy, you? Good evening po.
Pastor, yung si Richard to Pastor sa Osamis. Oo. I'm using kasi yung the net as a tool. Dagdag lang yun siya actually. Okay lang ba yun? Kung supplemental tool, pero siguraduhin natin na yung nagiging entry ng net ay hindi talaga siya salungat or parang hindi siya lumihis sa original. Kaya kung Opo. talagang gumagamit ka ng net for easy uh, language siguro, ay siguraduhin natin na talagang nag-match siya sa original. Kasi ang ginagawa ko kasi every week meron po tayo radio broadcast sa Cebuano speaking radio station sa Mindanao. Dati kasama yung Visayas, and sana po ay ma ma-resume ang pag-broadcast natin sa Visayas. Ang ginagawa ko po, because Cebuano is my native language. So nagta-translate po talaga ako ng sarili kong Cebuano, dahil upon checking the existing Cebuano translations, meron po talagang hindi tumatama. Kaya yung mga teksto na ginagamit ko lahat sa radio broadcast ay sarili po nating translation yon, which is much better yon, and I am confident to do it dahil Bisaya po talaga ako. Lingwahe ko po talaga yon. Ayun. Actually, Pastor, parang third source ko na lang siya. Kasi yung ginagamit ko rin is yung Blue Letter na app. Doon ako yun ang ginagamit ko na sa pag-compare ng mga versions. Tapos sa pag-dig up, minsan tinitingnan ko rin yung sa dictionaries niya na kasama doon sa Oo. from that app. So minsan gumagamit sa Vines, depende kung anong available for that word. Nakakatulong yung mga ganoong mga resources. Thank you, Pastor. Kaya nag-raise ng hand si Buddy Yu, Sir Buddy. Okay, wala pong microphone. All right, I think salamat sa Panginoon sa pagsama niya sa ating pag-aaral po ngayon, at sana po ay mas lalo pang lumalim ang ating pagkaunawa sa kaniyang salita. And remember, theology is not meant to make us proud. Theology is meant to make us worship God, honor God. Hindi po ang ating sarili ang ating itataas, kundi ang ating Panginoon lamang. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Tayo po ay mag-close sa panalangin. Pwede nating hilingin si Pastor Randy to close us in prayer. Ipo, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you for the study of your word this evening. Thank you for sa labor, sa effort ni Pastor Jeremiah for extending us this lecture. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na nagbigay ng kanilang panahon sa pakikinig at sa pag-aaral na iyong salita. Nawa, O Diyos, ito'y magdulot sa amin ng higit na kababaan ng loob, higit na humility sa iyong salita. At nawa, O Diyos, we would treat your word with highest reverence. Kaya, O Diyos, na kami ay enjoy namin ang iyong salita, at the same time, to be careful sa pag-handle nito. At nawa, O Diyos, ang lecture na ito ay maging kapakipakinabang sa bawat isa, at pagpalain mo nga ito sa aming mga personal na pag-aaral lang yung salita, at maging sa public na declaration of your word. Lord, bless this evening. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening, everybody. God bless. Thank you po, Good evening po. Pastor. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening po. Good evening po.